May hiwa sa leeg at wala ng buhay nang matagpuan ang 12 anyos na si Miracle Singson sa loob ng kanilang bahay sa Caloocan City. Ayon sa kanyang ama, mag-isa lang sa bahay si Miracle nang mangyari ang krimen. 2 cellphone din daw ang nawawala sa kanilang bahay at ayon sa pulisya, walang palatandaan na pwersahan itong pinasok. 3 persons of interest, ang tiyuhin ng biktima, pinsan ng biktima at kasambahay ng pamilya. Inotopsy na ang bangkay ng bata. Muntik namang mabulag ang isang menor de edad sa Odyongan, Romblon matapos siyang masabugan ng baterya ng kanyang smartphone. Kwento ng binatilyo, biglang sumabog ang battery nang subukan niya itong tanggalin mula sa cellphone habang nagcha-charge. Tumalsik sa mata ng binatilyo ang powder mula sa battery. Dinala na siya sa ospital. Nilinis doon ang mata ng binatilyo at pinauwi na rin siya. Facebook friends, balik Pilipinas na si WBA welterweight champion Senator Manny Pacquiao. Dumating si Pacman pasado alas 6 ng gabi sa NAIA Terminal 1. Sabi ni Pacquiao, okay na ang kanyang mata na nagasgasan ng glove ng nakalaban niyang si Adrian Broner. Sa press con, tinanong si Pacquiao tungkol sa posibleng next fight niya. Sabi ni Pacman, wala pa talagang usapan kung magkaka-rematch sila ni Floyd Mayweather Jr. Malalaman daw niya sa susunod na 2 linggo. Depende sa mapag-uusapan ng dalawang kampo. Tungkol naman sa nakawan sa bahay nila sa Los Angeles, sabi ni Pacman, wala namang masyadong nakuha maliban sa ilang sapatos at gadget ng kanyang staff. Sabi rin ng misis niyang si Jinky, walang alahas o mamahaling gamit na natangay. Mula airport, dumiretso sa bahay nila sa Makati City si Pacquiao. Doon siya inabangan ng mga anak na sina Michael, Princess at Queenie. Yes to Bangsamoro Autonomous Region, ang autonomous region in Muslim Mindanao, base sa Statement of Votes na nakarating sa Regional Plebiscite Canvassing Board. Sa Statement of Votes ng rehiyon, mahigit 1.5 million ang bumoto para ma-ratify ang BOL. Halos 200,000 ang bumotong no. Panalo ang yes vote sa lahat ng lalawigan sa ARMM maliban sa Sulu. Ipapadala ang resulta ng regional canvassing sa National Plebiscite Board of Canvassers sa Maynila na siya magdedeklara ng official results. Kapag nanalo ang yes vote, papalitan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang kasalukuyang ARMM. Sa ilalim ng BOL, mas makapangyarihan at mas malawak ang Bangsamoro Region. Sa February 6, may isa pang plebisito sa ilang bayan sa Lanao del Norte at Cotabato Province. Arestado naman sa San Jose, California, ang Pinoy na si Michael Ablasa matapos niya umanong patayin sa saksak ang kanyang ina. Sabi ng mga pulis, mismong si Michael ang tumawag sa 911 dahil nakita raw niyang patay ang kanyang inang si Maribeth Ablasa sa kanilang bahay. Pero sa investigasyon, walang forced entry at wala ring nawawala sa bahay. Lumabas din sa investigasyon na si Michael mismo ang suspect pero hindi pa naglabas ng detalye ang mga pulis doon. Nahaharap sa reklamong murder ang suspect. Wala pa siyang pahayag. Isang Philippine Scops owl ang nasagip sa De La Salle University sa Dasmariñas, Cavite. Ayon kay Youth Scooper Nian Becerril, nahulog ang kwago mula sa isang puno at nakita ng kanyang kasama. Agad din namang pinakawala ng ibon na pinangalan ng Juan. At tulad ng ibang owl sa Pilipinas, endangered na rin daw ang only freshwater sardine in the world na tawilis sa Taal Lake. Yan ay ayon sa International Union for Conservation of Nature Red List o IUCN. Sabi ng eksperto mula sa National Academy of Science and Technology, kabilang sa dahilan ng pagkaubos nito ang fishing, environmental pollution at occurrence of invasive species tulad ng tilapia at iba pang isda sa Taal Lake. Ibinahagi naman ni Asia's pop sweetheart Julian San Jose ang kahulugan ng ilan niyang kanta, pag-move forward at pagtupad sa kanyang pangarap sa buhay. Kamakailan lang inamin ni Julian na break na sila ni Benjamin Alves. Ang iba pa niyang kwento, silipin sa aming website. Nagsalita si DFA Secretary Teddy Boy Locsin tungkol sa desisyon ng US government na tanggalin muna ang ating bansa sa listahan ng mga bansang pwedeng kumuha ng ilang klase ng work visa. Sabi ni Locsin sa isang tweet, kinwestiyon daw kasi ng isa nating labor attaché ang mga visa na yan. Hindi siya nagbigay ng detalye at hindi rin sinabi kung sino ang tinutukoy niyang opisyal. Anong masasabi niyo mga kapuso? Feel free to comment below. At para sa ibang top stories for the day, visit our website and social media pages. Maraming salamat sa pagsama niyo sa amin via Facebook Live. Ako po si Victoria Tulad. Click that share button now.